Hello po mga kapatid. Sayang ang ganda ng sound trip kanina. Forever Young. Narinig ko kasi kanina sa restaurant. Yun yung isa sa mga tumugtog na music. And it brings back so many memories yung kantang Forever Young. And ayun, mga kapatid, magandang madaling araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ano man pong oras na makakarating, anumang oras na inyong mapapanood ang video po na ito, mga kapatid. Muli po, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan. Kumusta po kayo, mga kapatid? To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, once again, greetings of true love and the truth to all of you. Pasensya na po na naputol po kanina kasi na copyright po ba ang tawag doon? Yung merong kanta. May copyright pala yung Forever Young. So yun, na-block. Well, going back mga kapatid, merong kapatid kanina na nakita ko yung comment. Tapos di ko alam na meron pala siyang friend request akin. Nung nabasa ko yung comment dun sa isang post ng kapatid sa US, doon ko lang siya inaccept. Sabi ko, pasensya na po kayo bro, sabi ko ganyan. Meron po pala kayong friend request. Nakita ko lang po yung comment nyo, kaya chinek ko po. Yun, nakita ko meron po kayong friend request. Tapos sabi nung kapatid, to be honest brother, sabi niya ganyan, friend po tayo before. Kaya lang ko mo, group servant po ako. Group servant yata, kung di ako nagkakamali. Pina-unfriend daw ako or pina-block. Kaya in-unfriend niya po ako. Sabi ko kanina, pwede ba kita ma-interview for the benefit ng mga kapatid? Papunta na po akong work ngayon sabi niya ganyan. Kasi alam niyo po mga kapatid, yung time difference kasi, ayun, si Brad nasa siya? Sa Pilipinas yata. Makakausap natin sa wakas at maririnig ng buong iglesia yung panig ni Brad Mike Nabong. Yun po kasi yung mga kapatid na wala. Yung pag-weigh in ng pag-weigh in ng adding ka na Brad Mike Nabong. Yung pag-weigh in ng mga resa-resa, mga kapatid. Ganun po kasi mga kapatid. Para makahatol po tayo ng maayos, kailangan you have to hear both parties, mga kapatid. Yun yung yun nga yung sabi nung ni Nanay Tess Abalos, si Lola Gets, alam mo ba, sabi niya ganyan, merong kapatid dito sa US, nagtaka ako bakit nag-exit. Unang umexit yun sa amin, sabi ganyan. Napakatindi ng pananampalataya nun. Nagbebenta ng mga luxury bags yun, sabi ganyan, para yung mga luxury bags niya, binibenta para makatulong sa gawain. Tapos, nag-exit yun dahil sa'yo, sabi ni Lola Gets. Sabi ko, sino po yun? Yung pala yung nakakausap ko. Hindi ko po pwedeng ipagkatiwala yung kaluluwa ko, sabi nga nung kapatid na kausap ko, sa ganyang klase ng mangangaral na walang hustisya. But Mike Nabong, adding ka na. Maayos ba yung connection mo? Nasa Pilipinas ka pa ba? Kaya yun po mga kapatid, bakit po kami nagpo-post ng mga exit stories, mga kapatid?
Adding ka na, tol, Mike Nabong. Bakit po kami nagpo-post ng mga exit stories? For you to know, mga kapatid, kung ano po yung katotohanan. Na kinulong po kasi tayo sa takot, mga kapatid, na pagka umalis ka dito, mapapahamak ka, mapapariwara ka. When in fact, mga kapatid, hindi po. Sa totoong iglesia, mga kapatid, sa totoong iglesia, even uh, the the members of the true church who exited, mga kapatid, the apostles are praying for them. Yung pong mga apostol, mga kapatid, yung tunay na mga apostol, yung pong mga nag-i-exit, ipinapanalangin po nila. Tingnan po ninyo, mga kapatid, basahin po ninyo ang Biblia. Alam niyo po ba, ano ang dahilan bakit po naisulat yung Apokalipsis, mga kapatid? Kaya po naisulat yung Apokalipsis, yung huling aklat ng Biblia, para po doon sa 7 iglesia sa Asia. Sa iglesia sa Tiatira, sa iglesia sa Smyrna, sa iglesia sa Laodicea, sa iglesia sa Sardis. Isulat mo. Alam niyo po, mga kapatid, yung po pala yung dahilan. Kaya yung pong Biblia, meron pong coherence mga kapatid. Bakit? Bakit ko po nasabing merong coherence? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastor, meron siyang 100 tupa na waglit yung isa. Kanyang iniiwan yung 99 upang hanapin yung nawawaglit na isa. Tol, nasan ka ba? Bumaba ka muna, tsaka ka na lang umakyat. Bakit adding ka lang Brad Mike Nabong. Hindi po kagaya nitong itong iglesia na pinanggalingan po natin, mga kapatid. Biruin mo, kung ano-anong pinagsasabi ni Daniel Rason, na kung babasahin niyo po yung mga Biblia po ninyo, mga kapatid, yung pong mga lumalabas sa bunganga, mga kapatid, tanda, mind my word, mga kapatid, ang ginamit ko pong word is bunganga, hindi po bibig. Bakit ko po ginamit ang salitang bunganga, mga kapatid? Kasi napakasagwapo ng ng bunganga talaga ni Daniel Rason, mga kapatid Ay nako. Biro mo, lalaitin mo yung naitulong ng mga kapatid. O ngayon, kaya mo bang ibalik yung naiabuloy ng pamilya Abalos? Kahit yung pamilya Abalos na lang. Ewan ko kung kaya mong lahat yun Si Brad Roy, si Tess, si Brad Ace, yung asawa ni Brad Ace. O sino pa? Yung asawa ni Brad Roy Abalos. Yun, 5 na kaagad yun. Naku. Kahit yun na lang yung mo, Daniel Rason, ibalik mo. Naku. Ewan ko lang. Mga kapatid, nabalita ko, nanggigigil na naman daw si Efren Baking sa Australia. Kung ano na naman daw ang pinagsasabi tungkol sa akin. Bakit? Bakit praning na praning sila, mga kapatid? Itong mga katiwali ni hindi po katiwala, katiwali ni Daniel Rason. Kasi nag-decline po ng malaki ang tulungan, mga kapatid. Napakalaking kawalan ng mga nag-i-exit. Karamihan po ng mga nagsisipag-exit ngayon, mga kapatid, mga milyonaryo. Ay nako. Ito yung kumbaga sa samahan, core group. Ito po yung mga core group, mga kapatid. Actually, meron akong mga core group na
nakakausap madalas, mga kapatid, they are still attending for the benefit, for the sake, I mean, for the sake noong nabuong pagkakapatiran. Pero their heart does not belong to them, to the congregation anymore, to the leaders anymore, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga ng mga kausap kong core group, alam mo ba, Brad JR, dati, milyon kung tumulong kami. Ay, nako. Ngayon, kahit 2,000, ang hirap bitawan. Dahil, biruin mo, concert dito, concert doon. Tapos, basketball dito, volleyball dito. Wala namang, anong kinalaman ng concert, ng basketball, ng volleyball sa pagpapalaganap? Magbabasa muna po tayo ng mga comment, mga kapatid. Brad Mike Nabong, nasan ka ba? Brad Mike. Paki-chat po si Brad Mike Nabong, mga kapatid. Ayun. Adding ka kanina eh. Try mong, di kita kasi makita dito sa Brad Mike. Tagal kitang inaantay eh. Sabi ni Brother Erwin Hermosura, Tagorda, shoutout po lahat, mga kapatid. Sabi ni Hedge Knight, Sir Duncan, hello, good evening everyone. Sabi ni Ina Galliano, hello po, hello Brad Badong. Sabi ni Roger Kuya, oy, merong Roger Kuya, merong Roger mo. Sabi ni Brother Erwin Hermosura Tagorda, dapat diyan abuluyang wala ng pera. Sabi ni Kidlat, part 2 ba to ng hiwaga sa ilalim ng lamesa? Hey! Sabi ni Brother Coach Emil Domingo, ang hirap tiempuhan ng live mo. Ngayon, buti wala ako student. Keep safe everyone. Sabi ni Brother Adrian Isip, shout out tol. Pakiatin nga natin itong si Brad Adrian. Brad Adrian, gusto ko rin itong makausap mga kapatid. Kung po pwede ka, if you are available and if you are able with your permission and with your kind indulgence, yaman lang din na nag-comment ka. Kung po pwede, para sa kapakinabangan at kapakanan ng mga kapatid. The guest declined the live video invitation. Sabi siguro, mahirap pala manood ng live ni Brad Badong. Bigla ka na lang sesenda ng invitation to join. Ayun. Sabi ni Brother Roger, Kuya, abuluyan pang concert ng member ng royal family. Sabi ni Tembong Ternes, pawash out ako para bati ko na kayong lahat. Paki-message po si Brad Mike Nabong, mga kapatid. Sa mga friends ni Brad Mike Nabong, paki-message po siya. Para po, busy daw si Brad Adrian Isip. Nasa Australia ito eh. Gusto ko kasing mga kapatid, kagaya nung nangyari kay Brad Mike Nabong. Masakit 'yon para sa sa isang padre de pamilya, nasira, nawasak yung pamilya niya dahil sa maling aral, mga kapatid. Kasi kung yan ang aral, tunay na aral ng Kristo, mga kapatid, it will not
cause separations. It will not cause distractions, mga kapatid. Nakikita niyo po ngayon yung nangyayari, mga kapatid, kung papaano nagiging mabagsik yung mga panatiko. Kaya tiis-tiis lang po, mga kapatid. Meron ngang, kailan ba yun? Kahapon yata yan. Yes, kahapon meron tumawag sa akin, kapatid. Actually, nag-chat siya 2 days ago, 3 days ago. Tapos, naghihintay siya ng call. Di nag-call ako pagka-uwi ko yata, doon ako nag-call. Kaya lang, hindi natapos yung, hindi nag-proceed yung call namin kasi nagloloko yung internet dito sa bahay. 1998 yata siya na anib or 1997. Tapos nag-chat siya sa akin. Alam mo, bro, sabi niya ganyan, pasensya na po kayo. Lalaki po siya. Pasensya na po kayo, nagiging emotional po ako, sabi niya ganyan. Dahil hindi ko po lubos maisip na nagkaganito po yung iglesyang sinampalatayanan ko, ginugulang ko ng panahon, ginugulang ko ng kabuhayan, marami mga kapatid. And kahit hindi na po ibalik yung abuloy natin, mga kapatid, yun lang pong oras, panahon na ginugol natin, priceless po yun, mga kapatid. Mas mahigit po yun kesa sa mga iniabuloy natin. Gaano karaming gabing nagpupuyat ka, lalo na pagka manggagawa ka, naku, talagang puyatan. Sabi ni Edge Knight, Sir Duncan, paano po yung mga non-member ng core group pero kasamang lumaban ng ubusan? Maisosoli kaya yung inubos sa amin? Walang maisosoli sa atin, brother. Kaya wag na tayong umasa. Sabi ni Brother Roger, Kuya, mga naloloko pa, hay. Ang abuluyan nyo, wala ng broadcast, Starlink at internet. Hindi na ganon kamahal at ng leader ayaw na magpatanong. Correct. Sabi ni Coach Emil Domingo, tama, lalo na as a leader, kahit alam mong tama ka, kung magkokos ka naman ng pagkawasak ng pamilya, ipagpalagay mo na lang na tama sila. Huwag lang masira ang pamilya nila. O tingnan ninyo, mga kapatid, mas sensible yung mga kapatid. Actually, yung mga KNP, they are not already satisfied with the administration of Daniel Rason. It's just that wala po silang magawa. Nakita nyo naman po kung gaano ka spoiled brat itong si Daniel Rason. Na mukhang tingnan nyo po yung pagmumukha niya ngayon. Mukha na siyang kulangot na natuyo, na dehydrate. Mukha na siyang kulangot na dehydrated, mga kapatid. Sabi ni si Sir Linda Kailes, pag may nagtatanong kung bakit kami nag-exit, sabi ko, wag na magtanong, mag-observe ka na lang. Yun ang sinasagot ko. Mas magandang po yan, sagot. Actually, meron pong nagtanong sa akin, kung okay daw bang i-post niya yung ganito. Sabi ko, opo, i-post niyo po, sabi kong ganyan.
Ngayon, pagka po merong nag-comment sa inyo na delulu, sabi ko, ang isagot ninyo, mag-observe lang sila. Ayun. Sabi ni Exeter na ko, malabong magsoli mga yan. Baka mga ikaw paliktarin. Correct. Ni Brother Ace Bags Sarakla Lagun po. Tama, good morning. 12:46 AM na po dito. Kakauwi ko lang po galing sa work. Actually, sinasama ako nung mga ka-work ko. Mag-stroll daw kami sa city. Sabi ko, hindi, maaga pa ako bukas, sabi ko. Kasi sila, iba yung oras nila. Ako po kasi, magre-relieve ng dalawang shift po kasi yung papasukan ko for few days. Kasi nasa, po yung kasama namin. So, magre-relieve po ako ng morning shift. So, mahaba po yung ko po ngayon. Kaya, tinutuloy ko po yung pagod ko ngayon, mga kapatid, para pagka natulog po ako, dire-diretso, pagbangon ko, trabaho na. Ayan. Sabi ni Brother Roger, Kuya, sumasabay ang MCGI sa politika sa Pilipinas. Balintuna. Dati takot ako magsalita ng kahit sinong manggagawa. Ngayon, bakit hindi ako takot? Mga sinungaling eh. Yan, bahala na po kayong mintindi. Parang lutang yung isip ko ngayon. Lutang ba yung isip ko or di ko lang di ko makuha yung chat ni Brother Roger, Kuya. Excuse me. Sabi ni Brother Erwin Hermosura, Tagorda, ayun, okay na. Nasagot na. Sabi ni Jalen Last, shout out mga Exeters from Calgary, Alberta. Ayan. Shout out po sa mga kapatid sa Calgary, Alberta. Isali na natin ang sa Edmonton, sa Saskatoon, sa Toronto, saan pa? Sa Winnipeg, sa buong Canada na. Yan. Shout out pong sa inyong lahat mga kapatid na Exeters, Closets, and Delulu sa inyong lahat dyan sa Canada. Sabi ni Brother Joel Viluan, masaul pa sila sa tithes. Yung tithes 10% ang kukunin, pero sa MCGI lahat ng meron ka gustong kunin. Kahit siguro magbenta ka ng kidney at ibigay sa kanila, baka sabihin na baka pwede mo pang ibenta yung natira mong kidney. Exactly. Actually, ganyan nga. Totoo, mga kapatid. Sabi ni Brother Roger, Kuya, tulog ka muna, tol. Dinidiretso ko na po, sinasagad ko na po yung pagod ko para masarap yung tulog. Sabi ni Coach Emil Domingo, charge to experience lang tayo. Lahat ang importante, minsan sa buhay natin, napatunayan natin na naghanap tayo ng totoo. Kanila na lang ang abuloy natin. Tulong na natin sa mga kapatid yan. Alam niyo po mga kapatid na kanina kasi, ilang araw na po, ilang buwan nang bumabagabag sa akin yung mga tanong ng mga kapatid. Maraming tanong mga kapatid. Pati mga manggagawa. Mas matatagal pang manggagawa sa akin mga kapatid. Ang tanong po nila pare-parehas. Is there a time na naging totoo tayo? Kung naging totoo tayo, kailan tayo naging totoo? At kailan tayo hindi na naging totoo? Kasi mga kapatid, kanina
busy kami sa work. Tapos, naubusan kami ng mga stocks. Pumunta kami sa ano sa Hello po mga kapatid, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras na makakarating at nakakarating sa inyong mga lugar, ang video po na ito, muli po pagbati ng tunay na pag-ibig at ng kapayapaan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world. Once again, a greetings of true love and the truth to all of you. Meron po tayong ngayon, makakausap si Brother Erwin Tagorda from Japan. Pakyatin natin siya, brother. Nasa ka ba? Yan, si Brother Erwin Tagorda. Hello po, Brother Erwin. Nag-send po ako ng invitation. Ayan. Joining. Ayun. Hello po, Brother Erwin. Sige po, magsalita lang po kayo. Brother, magsalita lang po kayo. Wala po kayong... Ayan. Magsalita ka lang. Nadidinig mo ako? Hello po, brother. Wala pa rin. Wala pa rin audio. Wala ka pa rin audio, brother. Naka-ano ka ba? Naka-Bluetooth? Naka-Bluetooth ka ba? Ayan. Walang sound si Brother Erwin. Taga ano po ito taga Japan. Actually meron pa marami pong naka-line up kaya lang hindi po mag-match yung oras. Dahil magkakaiba po tayo ng time zone. Kaya yun, pasensya na po kayo mga kapatid. Nag-aano lang po ako. Sinasamantala ko lang, lalo na ngayon, pagka ganitong oras, pagod, sinasagad ko na yung pagod ko para dire-diretso yung tulog kasi para masarap yung tulog. Nasaan ka ba, brother? Ayun. Ayun. Ayun, meron na. May sana, may narinig ako. Okay na po, brother? Yan, okay na, Ay, brother. ayaw yata akong makita sa sa camera. Audio na lang po muna. Opo. Sige. Ay, opo. Shout out po Okay, sa lahat mga kapatid. Opo. pakilala nga, brother Erwin, na taga sang lokal ka, anong year ka na bautismuhan, at anong year ka, anong naging katungkulan mo, kung meron, at anong year ka na Nawawala ah. Mga kapatid, kaya dinig niyo po. Nawawala po yata ako. O kaya si Brad Badong. Hello po.
Connecting. Yan, sige brother, magsalita ka. Hindi mo na lang. Opo. Ako po si ano po, Brad Edwin po dito po sa lokal ng Yokohama. Nabautismohan po kami, ano po 2021. 4 years po kami sa sa loob. At ayun, opo. Yun po. Yan, sa Yokohama po kayo. Lokal po kami, opo. Which is wala naman pong lokal. Nagko-conference lang po talaga. Katawagan lang po yung Yokohama lokal eh. Wala naman po physical na lokal lang nangyayari. Kaya Sino worker ang destino sa lokal nyo? worker dito, ang coordinator po ba, brother? Ano? O, kilala ko yung district coordinator nyo, si Brad Jun Gundayaw. At saka Opo. si Ral. Ang ano po ngayon, ang district coordinator noon po si naging ambassador na po siya ngayon. Tapos ang district servant ngayon si Maborang. Richard Maborang. Opo. Ayun. Anong dahilan? Bakit ka nag-exit, brother? Siguro po kasi sa 4 na taon na naming naanib dito, bale ginawa po kung ano rin ito, temporary tawag po rito. Group servant po ba yun? Opo. So temporary, hindi ko nga rin po alam kung bakit ako ginawang temporary kaya meron bang temporary, wala naman po akong naging tawag dito. Di man lang ako inabisuhan, basta't biglaan na lang po nangyari. Pero gayon pa man, ginawa ko rin po ng maganda yung kung ano man yung tungkulin na binigay. Opo, yun po. Merong tanong dito si Brother Sed Watashi. Ask lang Brother Erwin, naanib na ba kayo nung buhay pa si Bes o patay na po? Naanib po ako nung nakapagtanong po ako kay Bes po noon So buhay pa. Oo. Pero hindi pa ako kaanib. Itong district servant noon, Erwin, baka pwede kang makaano sa Bible exposition, sabi po nun sa akin. Kaya nagtanong po ako sa kanya. Nakapagtanong po ako kay Bes po noon So, after ng, ewan ko, ilang linggo lang yata yun. Yun po, pinagpahinga si Bes. Meron kinukwento sa akin sa True Chats. Hindi ko na matandaan kung ano lahat yung mga kinukwento mo sa akin through chats. Yan, panahon mo ngayon, pagkakataon mo ngayon para may share mo yung iyong sentimiento, brother, para sa kapakinabangan ng mga kapatid na nag-exit, ng mga closet at saka ng mga fanatic. Sa akin din po, sa maikling panahon na pag naanib dyan, may mga nakita na rin po akong mga hindi magaganda Yung bang, kunwari yung bang talagang nung una, mababait, maganda rito, magandang Pero nung kalaunan, may mga talagang, yung bang, hindi sila tawag po rito. Naging na sila, malamig na sila sa ibang mga touring nila sa ibang mga, lalo na sa mga bago, sino kaya to mga ganun. Kaya doon medyo, pero hindi ko po yun, hindi ko po pinansin yun. Pero tuloy-tuloy lang. Tapos nung hanggang sa, ayan na, puyatan na, punta na ng SPBB, transportasyon, malalayong lugar, ginamit din po ako rito as a driver, ganito, ganyan. Hanggang sa napunta sa pagrerenta ng mga sasakyan, kami na tong nagrenta, tapos kami pa tong mag-aabono, na ganun baga. Opo. Nakakaawa rin po kasi yung mga ibang transport, yung bang napagod sa puyat, tapos ganun.
Kung kailan sa naihatid na yung mga kapatid, nagkakanya-kanya na sila ng ano. Kailan may sasakyan sila na pauwi, dito na lang kayo kasi malapit kami, ganito, ganito eh. Mhm. Paano ngayon yung nirenta nila sa sasakyan, yung nag-abono? Kawawa naman, di ba po? Mhm. So, ganun na, patong-patong na po yun hanggang sa merong mga kapatid na um, nangangailangan na may mga daing na sa coordinator ko no dito, yung nabanggit ko po ditong nakaraang late na video ko na kung kailan yung kapatid na yun ang ganda ng touring, yung pala plastic, Mhm. sisiraan ka pa, tapos yung nabalitaan ko na lang na nabalitaan ko rin sa kapatid na humihingi ng tulong sa kapatid, exeter yun, di Mhm. ba plastic siya noon, di po ba? Mhm. Kaya kawawa po yung mga ano, nasa loob. Mhm. Opo. Yes, yun, sabi mo nga, kawawa yung mga kapatid. And kaya natin ginagawa itong ganitong talakayan para sa kapakinabangan ng mga kapatid natin na Opo. Mm. siya na yan. Actually, brother, sabi mo 2021 ka naanib, di ba? Opo. Naanib ako 2001. I was 17 years old back then. Mm. Mm. So, yung buong kabataan ko umikot sa iglesia na yan. Siguro hindi naman lingid sa iyong kaalaman na sa pamamagitan ng mga previous videos ko, ng mga old videos ko, siguro narinig mo na sa mga old videos ko na naglingkod ako sa royal family. Nandyan na, nakikinig si Mama Mary, si Myra Razon. Mm. Alam niya, kaya nga sabi niya nung nag-start akong magsalita, sino JR? Nung makita niya ako, hindi siya makapaniwala, napakapanati ko nito eh. So, kaya natin ginagawa ito, brother, ng mga kapatid na nag-expose, nagsasalita, para sa kapakinabangan ng mga kapatid natin na Opo, tama yun. Mm. kasi naya tayo kinulong tayo doon sa aral o paniniwala na ito lang ang iglesyang maliligtas. Kaya pagka umalis kayo dito, natiwalag kayo dito, nasuspindi kayo, mangangamba ang inyong kaluluwa sa impyerno. Opo. Tsaka nung una rin po talagang akala ko ito na rin po yung ano pero nung mga lately lang na nalaman ko na yun nga, may mga ebidensya naman kayo. Mhm. Yung pogi niyo pong mukha, yan na po ebidensya eh. Opo. Ginagaya ko kaya yung may bigote rin po ako eh. Tawag nila sa akin dito, batong din eh. Kaya tawag po, Ay, body na lang po, body. Opo, opo, opo. Po, napakalaking tulong po sa ano, pag-exit din po namin yan. Yung mga ang naisiwalat na katotohanan. Opo. napakarami nyo na pong exiter dyan sa Japan. Opo, opo. Sobrang Di ko dami. lang po alam. Oo. Mm. Mm. Opo, opo. Mga kasama ko po rito sina Saliyahad, opo. Ito si Sila, Gabi Mike, taga Japan to. shout out po sa mga taga rito sa ano, sa Kamakura, Atsugi, taga Yamato. Shout out po Yeah. mga kapatid. Opo, sa mga nasa online sa lahat ng mga kapatid. Pagkakataon mo ngayon, brother Erwin, para kausapin ang mga kapatid na naninira ngayon sa atin. Kasi alam ko, sinisiraan ka na rin. At yung Alam mga ko po. Opo. yan, sinisiraan, walang pinakamasamang tao na nabuhay Mm. ngayon kundi yung mga exiter. Biruin mo ba naman, paano ba naman hindi tayo pasasamain ng mga dati nating mga nakasama? Yung mismong leader ang nangunguna sa pagpapasama sa atin. Yun nga po eh.
Kaya minsan, eh, kaya naging pinaka ano po dahilan, pinaka top na ano, padahilan bakit din po ako na-exit naalala ko po tong mga anak ko po Mhm. Kasi kung palalakihin mo diyan sa iglesyang 'yan, tapos tuturuan lang nila na sumuway sa mga magulang. Biro mo, sabi niyo nga po 'di ba? Gaya rin dito, may isang buhay na karanasan, may kapatid Mhm. na biglang napaiyak. Mhm. Siyempre yung kapatid, siyempre namimili rin siya ng taong mapagkakatiwalaan niya kasi marami rito mga ano plastic mga urukan. Yes, actually, brother, nakakalungkot na tanggapin ang katotohanan. Kaya lang sabi ko nga, yung katotohanan, katotohanan 'yan eh. Hindi natin pwedeng baliin ang katotohanan. Opo. Pero with all fairness, nung naanib kasi ako, yung mga kapatid na nakasurround sa akin, hindi yung royal family yung Mm. kapatid, most of them, hindi man lahat, pero most of them, ay nakita ko, ano sila, maayos yung kanilang pakikitungo at pag-ibig sa mga kapatid. Actually, brother, Mm. nakakalungkot, merong akong nakausap nung nakaraan, naanib siya 1998 yata o 1997, 3 days ago or 2 days ago. Mm. Lungkot siya, umiiyak nga eh. Biro mo, padre de pamilya, para mapaiyak mo ang isang bruskong lalaki. Ibig sabihin, there is something serious na nangyayari. Sabi nga niya, parang kagaya sa'yo, kasi kami, brother, bumilang kami ng dekada eh. Mm. Minahal talaga namin yung kapatiran. Mm. I believe ikaw doon sa 4 na taon na pamamalagi mo diyan sa Japan bilang miyembro ng MCGI, minahal mo rin ang kapatiran. Kaya nga, di ba, sabi mo nga, kayo na ang driver, kayo na nagrerenta, kayo pa nag-aabono. Opo. Kasi kung hindi mo naman mahal ang kapatiran, hindi mo naman gagawin yun eh. Ay, opo, kasi aaksayin ko ba naman ang panahon ko rito sa pagpupuyat, panahon. Tapos naranasan din po namin yung talagang gegewang-gewang na para na hindi ko na lutang na isip ko para lang maano. Pinilit ko pa rin yun Pero awa ng Diyos kahit papaano. Yun po yung mahirap ngayon sa mga nananatili po dyan sa loob, lalo na yung mga transportation ministry po ba yun? Tawag nila ngayon dyan. Mm. Opo. Kaya, ayun mga kapatid, kung sa tingin po ninyo ay naninira lang po kami, mag-isip-isip po kayo. Sabi ko nga sa mga previous videos ko, bukas makalawa matatauhan din kayo at malalaman nyo din ang katotohanan. Kaya lang, nakakalungkot, baka sa panahon na mas kayo, huli na ang lahat para sa inyo. Kaya kami, nagdo-double time para sa inyo mga kapatid. Ano bang mapapakinabang namin dito? Meron po ba? Well, Wala naman po. Mm. uh, naka our head is at risk by doing this. Especially me. Ang dami ko pong death threat. Biro mo, gusto akong balatan ng buhay ni Bonjing. Kahit hindi daw siya dentista, kaya niya akong bunutan ng ngipin. Palagay So, ko, brother, ano po yun Hindi ka kaya bunutan kung hindi ka uppercutin Left ay, hook, right hook. madalas niya akong binubugbog. Oh, Sabi nga, ay nako. Opo. pagka inabot ka ng ng kanang kung Mm. braso, baka hindi ka na makabangon.
when we were in Singapore and when we were in La Vista, doon sa mansion doon, Mm. binubugbog ni ano, sinusuntok ni ano. Kaya nga itong left arm ko, nalalaglag po to mga kapatid. Pagka Grabe. sobrang sobra akong nakatayo. Kaya noong umaawit pa ako as a choir member, matagal yung awitan, ginaganyan ko yung braso ko kasi nalalaglag siya. Kakasuntok ni pagka pa naman sinuntok ako, yung mabubunsol ka. Alam mo ba yung mabubunsol, brother? Di ko alam, bro. Yung Mabubunson. Hindi ko alam kung Tagalog din yun. Pero sa Kapampangan, parang nawawalan ka ng hininga sa sobrang sakit. Yung pananakit na ganyan, parang ano po eh. Ano yun? Pambibiro ba yun na o sanay lang talagang Ako po kasi pambugbog? Opo. during those time, ang iniisip ko, pressured siya, etc. Marami siyang iniisip, ganito, ganyan. So, yung nararamdaman niyang pressure, sa akin niya, nire-release. So, sabi ko, Mm. ako yung maging really labasan ng pressure ni Pamangalood. Mm. Lala ko Sugo, okay lang. Mm. Ko kasi minahal yung yung iglesia at yung mga kinikilala ko sugo ng Diyos. Kaya lang nakakalungkot actually marami brother na na hindi ko kayang ilabas lahat na information. Sobrang marami. Kasi Mm. medyo nakaka-depress pagka nalaman ng mga kapatid. Opo, opo. Balik po ako, brother, dun sa ano. May Yes. isang kapatid ko rito dun sa ano eh. May yung nga po, kinuwento niya rin dun sa naranasan niya na kapag ka hindi raw sila dumalo sa SPB. Kasi nga may pinagdadaanan po kasi mga kapatid dito eh. Yes. Sabihin mo naman na yung may pinagdadaan na kasi nga hindi nga po makadalo. Yung anak niya, kung hindi makinig yung anak mo, di iwan mo. At saka kung hindi pa makinig, ano nyo, itakwil nyo na. Ganun ba naman sasabihin? Doon napag-isip na ako na ano gaya nung nangyari rin po kay Brad Ace. Na kung yung anak mo, pinagpaguran mo, ginastusan mo, tapos tuturuan lang nila na mag, mag yung bang magmiyembro dyan, tapos bandang huli malalaman mo, ikaw na itong kakalabanin. Wala nang Yes. respeto sa yung anak mo. Yun yung nakakatakot po eh. Oo. Yung pamilya mo na akay mo, brother. Opo, sabay po kami ng misis ko na ano. Ngayon, exit na rin po yung misis nyo. Opo, sabay rin po kaming ano po, Talagang exit. naman sa Diyos kasi merong mga kapatid na kaya sila nagiging closet up until now dahil yung ibang miyembro ng pamilya nila, yung asawa nila, yung kabiyak ng puso nila, magulang nila, anak nila, dumadalo pa. Actually, nagpapakiramdaman na lang yan eh. Meron kasing kapatid, sabi niya, alam mo Brad Badong, kinausap ko yung buong pamilya ko, nag-gather kami. Inilatag daw niya sa mga anak niya na yung mga ano ba yun? Mga nahahalata nila na mga pagbabago sa iglesia during the ministry of Daniel Rason. Kasi naabutan nila si Brother Eli eh. Ngayon, itong mga anak pala nila, ganun din pala ang nagpapakiramdaman lang. Mga kapatid, actually meron akong kausap na na closet. Sabi ko, yung bang misis mo, yung bang mister mo, panatiko pa. Tingin ko, sabi niyang ganyan, kasi
Or hindi ko maano sabi niya ganyan kasi nagtatanong siya eh napapanood daw niya yung video mo eh. Ah, sabi ko malamang ano na yan. Closet na yan. Kaya lang pinakikiramdaman ka. Nagpapakiramdaman kayo. So, Mm. nakakatakot kasi yung ano eh magiging repercussion pagka nagkamali ka ng ano kaya Opo, opo, totoo yan. kasi pagka hindi sila naging maingat ay wasak ang pamilya. Opo, naku, matindi po talagang ano po niyan eh. Kaya nga po minsan nag-iisip din ako tama ba 'to, pero kung sa kapatid ayaw mong mapasubo o kaya mapasama, siyempre gagawa mo pa rin ng paraan kasi nandun po yung pag-ibig sa Yes, mga kapatid. Opo, yun po brother. Sinasabi mo yung pag-ibig. Sinasabihan nila tayo particularly ni itong si Bonjing na bitter daw yung mga nagsipag-exit. Sino ang bitter sa atin? Tingnan mo, namumutawi pa sa puso mo, sa bibig mo, yung pag-ibig. Tinuturo nila yung pag-ibig, hindi naman nila pinapractice. yun nga po no. Pero yung mga nagsipag-exit, eto ngayon ang merong daladalang totoong pag-ibig sa puso. Mm. Kagaya nung ano, hanggang ngayon, magmula nung unang labas ko hanggang ngayon, napakaraming ano, aktibo pa yung mga yung mga lumalapit, umihingi ng tulong. Sabi nga nung inilapit ko sa mga kapatid na Exeter kahapon, yan, merong nanonood yung ano, yung tumulong. Mm. Sabi nung tinulungan, brother, alam mo ba, lumapit ako sa manggagawa namin. Hindi man kami tinulungan. Pero kayo, nag-exit na kayo. Kayo pa ngayon ang tumutulong sa amin. Sabi ko, ganun po talaga ang buhay. Pagka meron namang malalapitan. At yung mga nalalapitan namin, awa ng Panginoon, meron magagandang puso at kalooban na tumulong, hindi lang sabi ng Biblia magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Amen. Opo. Ngayon, hindi po kasi exclusive sa isang organisasyon, sa isang grupo ang paggawa ng mabuti. Opo, Kaya opo. sinabi ng Biblia, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat. Meron lang kapamigatan pagkakasama mo sa pananampalataya. Hindi nila naintindihan yun eh. Oo, ewan ko lang po. Minsan kasi, bakit nasasabi nila ng pag-ibig? Kaya doon ako nagtataka nung nadyan pa ako sa 4 na taong lang, 4 lang taon, maikli lang, pero may maraming ring mga bigat na naramdaman kami ng asawa ko. May pag-ibig nga, hindi ka naman tutulungan sa araw na yung nangangailangan ka. Pagka Wait po lang. Opo. merong target ganito, Yun. napakabala. Pero pagka Mm. nangangailangan, actually brother, merong kapatid sa Europe. Mm. Noong time na sila ang meron, ako, sige, bigay. Tapos nung nagkaroon sila ng financial problem, tapos nagkasakit, hindi man lang sila tinulungan. Opo. Tsaka Ayun. opo, nung konting panahon din na nakasama rin nila ako sa mga sa mga officers meeting na yan. Hmm? Kala mo makapagsalita, kala mo may pinatago Oo. Totoo yan. Ang Totoo. lalakas nilang magsalita ng gano'n, samantalang ngayon may isang kapatid, naawa lang din po ako, hindi ko lang masagot-sagot. Nagsasalita na hindi nalalaman ang sinasabi. Naririnig ba nito sinasabi nito sa isip ko? Mm. Sabihin ba naman po sa akin na magkano ang binayad sa'yo para manira? O gumano,
All, Manira. all by Oo, magkano binayad sa'yo para manira? Sabi sa akin. Eh kung manira na madali lang yun, pero kung yung ibabayad mo, well, kaya kong magbanat ng boto, may pakain ko ng marangal para sa yeah. pamilya ko. Sabi ko nga Kesa dyan, kesa dyan na nasa loob na mga manggagawang kanin nga ika, para lang mo may mga pinatago, wala naman. ano po Ay, nakasabi. Richard Maborang? Oh, alin po, brother? Ano po bang trabaho ng Richard Maborang dyan? Wala rin po. Ganon din po rin kay ambassador ko, no? Wala rin po. Ay, nako, sabi ko. Mababait po yung mga yan noon. Ewan ko lang ang tao talaga pagka natatapalan ng salapi, ah, nawawala sa sarili. Parang mga politiko. Mga kapatid, gumising kayo. Brad Jun Gondayaw, Sis Jen Mm, Gondayaw, may cancer ka. Baka mm, may cancer po yun si Sis Jen Gondayaw. opo. Bigat po yun. Baka makita nyo na lang yung inyong sarili, pinarurusahan na kayo ng Diyos. Wag sanang dumating ang araw na huli na ang lahat para sa inyo. Merong nag-chat sa akin, si Brad A, sabi niya, "Uy, binabanatan ka ni Rodel Mangilima na." Sabi ko, hindi ko alam Sabi ko ganyan, hindi naman kasi ako nakikinig. May link ako. Kaya lang hindi naman po ako hindi naman po ako nakikinig na kasi may trabaho ako. Hindi naman ako palamunin. Trabaho ako. Tapos, ang daming nakikipag-communicate ng mga kapatid. Kaya nga nag-post na ako, mga kapatid, 12 oras po yung trabaho ko. Oo po, brother, importante yan kasi night shift pa naman kayo. Malakas pong makapangpahina ng katawan po yan. Ingat lang po, brother. Nga pumipikit na yung mata ko. Opo. Sobrang pumipikit na yung mata ko na napapansin ako ng mga kasama ko sa trabaho. Pagod na daw ba ako? Hindi ako pagod pero inaantok na ako, sabi ko. Opo, brother, anytime pwede nyong, brother, lang naman. Ayun. Pasensya na, salamat sa oras po na na-invite po kami. Hindi kanina yon. Ngayon, sayang naman yung kaya nga chinat kita. Actually, maraming nag-chat sa akin. Sinare ko kasi yung video mo Opo. Yun po, isa Kaya, pa po yun. Opo. kung tinatanong nila kung na-interview na kita, sabi ko kaya sige, chat ko nga itong kapatid. Okay po. Actually, noon pa yan kaso na timing na wala lagi sa oras, maaga po kayo. Ako naman po. Hindi po pala Trabaho ko rin po. Roldan. Roldan. Yun, Roldan. Thank you, brother Danilo Evangelista. Richard Maborang, yung nakasama kong worker, kapatid niya, magkapatid po yan. Shout out, brother Danilo. Opo. Ayan, Danilo, taga rin to, taga Japan. Opo. Bali, kasama ko po sila, brother, sa Yokohama, lokal. Opo, sina Saliyahad, opo, Brad Mike, kami po, na halos di rin po nagtagal, rin po, halos sabay-sabay lang din po kami nag-exit po. Marami pa po, mga kapatid, excuse me, Brad Erwin, marami pa po na closet. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kanina, nung nag-uumpisa pa lang po tayong nag-uusap on air, na kaya tayo hindi tumitigil sa pagsasalita ng dapat malaman ng mga kapatid kasi nakulong ang mga kapatid. At hanggang ngayon, biro mo, may mga exiter. Ako, nagsasalita ako sa sarili kong karanasan. Noong bago akong exit, nung pinablock ako, pinaka-character assassinate ako ni Daniel Rason, nagda-drive ako, yung dating lugar na kung saan ako nagtatrabaho, naku, puro bangin po yun.
Ay, Nakakatakot naku, delikado. mag-drive tapos pag magda-drive ka, merong mga batong nalalaglag. Sabi ko, Panginoon, wag mo akong pababayaan. Sabi ko, pag kami nangyaring masama sa akin, magdidiwang si Daniel Rason. Awa, awa naman ng Awa ng Diyos, opo. wala namang nangyari sa akin. Biro mo, nagda-drive ako madaling araw. Tapos may snow. Delikado pong mag-drive ng snow. May snow. Ay, naku, grabe po. Maano po yun. Delikado Madulas. talaga. Opo, Madulas. madulas. Pero awa ng Diyos, Mm-mm. wala namang nangyari. Actually, ang dami ko nang nakasalubong na aksidente sa daan dito. Kaya lang sabi ko talagang kung hindi ka iingatan ng Diyos at hindi ka mag-iingat, walang mapapahamak ka. Kaya sabi ko, Panginoon, huwag mo po sana akong pababayaan alang sa katotohanan. Kaya ayun, tingnan mo ngayon si Daniel Rason. Pinagbibintangan tayong bitter, sino bang halatang bitter? Oo, tsaka grabe po yung ano niya, yung magsalita ba. Halata namang, ewan ko ba bakit manhid ba talaga siya o no choice siya para sabihin na po yung mga ganyan. No choice po kasi Paningin. kailangan niya pong bakuran yung mga kapatid na natitira dahil Mm. napakarami na pong nagsipag-exit. Sa Australia lang Sa Australia napakarami pong exiters at karamihan ng mga exiters may mga tungkulin at pagka may tungkulin ka kasi obligado kang mag-abono. Obligado kang ng bangko mo. Pero sa awa ng Panginoon ngayon, tanungin ng exiter, masasaya sila. Ikaw, Mm. brother, Opo. hindi ka ba mas ka-exit mo? Ay, masaya siyempre, opo. Kasi nagkaroon kami ng oras sa aming anak, opo. Sa pamilya kung di ko nakakausap sa Pilipinas ngayon, nakakausap ko rin. Muntik ko na po pala makakalimutan. Meron po kasing may tita po ako, taga roon sa amin, sa Pangasinan, na may isang kaanib na teacher siya. Tapos, nung lumabas, sabi, nasiraan daw ng ulo. Which is totoo nasiraan daw po ng ulo. Hindi ko naman po alam kung anong dahilan. Pero wala naman sa kanila yung lahing, yung ganun po. Patawad sa ano po. So, ganun. Mm. Nung siya, iba na ginagawa, tapos nabundol daw po siya ng sasakyan. Tinulungan Mm. daw naman po ng mga kapatid. Pero nung pangalawang pinapupunta na raw nung lumapit pa yata ron sa na po nun sa palit. Yun po. Mm. Nutusan sa PCSO at DSWD po ba yun? Nakakaawa yung kapatid. Tsaka yung tita ko, naarip 1 taon lang po yun. Wala na Mm. siyang hindi na po siya kinamusta ng mga kapatid. Eto, sabi ko, kaya kinausap ko na rin po siya. Wag na po kayong tita, sabi ko. Exit na tayo, sabi ko, kahit di na kayo, wag niyo na silang kausapin, sabi ko na lang po. Yun Mm. po, Actually, nakakaawa yung kapatid Oh. yes. Actually, brother, totoo yung sinasabi mo na biro mo. Meron silang audacity. They have the audacity to help people outside the church, specifically the people in the government, when in fact the government itself have a huge amount of fundings sa mga government offices na ito. Mm. Kapatid na tumulong, minsan panahon, ngayon sila ang nangangailangan, pinapalapit, pinapapila sa mga government offices. Biro mo, hindi ba kabalintunaan yun? Na tumutulong kayo sa mga government offices na merong mga pondo ng gobyerno, napakalaki, especially sa sa PNP. Ang laki ng Oh, ng
Oh, ang Grabe. daming nagme-message sa akin na mga kapatid na merong mga kamag-anakan na mga opisyal sa Hmm. PNP na sinasabi nila, nagtataka sila bakit sila ang tinutulungan ni Daniel Rason. Opo, isa Sa pa yun. Opo. malaki yung ano nila, yung pondo sa gobyerno, allotted na pondo ng gobyerno sa kapulisan. Ngayon, yung mga kapatid na tumutulong, nung panahon na sila ay malakas, ngayon, ang kailangan ng tulong, papipilahin ka sa kung saan. Grabe, no? Baliktad po nangyayari kung sino yung may kakayahang magtrabaho, may matinuang isip. Samantala yung mga kapatid na may mga kapansanan, oras na nangangailangan sila, sila ngayon tong itinatakwil naman po nila. Asan ang pag-ibig puro, di ba po? Correct. Tapos sasabihin nila, magsigawa kayo na mabuti sa lahat, lalong-lalo Yun. na bay sa pananampalataya. Akala ko ba, kung gagawa ng mabuti, much more sa kasambay sa pananampalataya. Hindi ba baliktad yung ginagawa mo, Daniel Rason? Baliktad po talaga. Biruin mo yung mga kapatid na kaya ang dami ng nawala ng gana, interes at tiwala kay Danson at sa pamamahala. Ngayon, yung mga KNP, bakit sila ganyan? Bakit ganyan ka-eager yung mga KNP? Ay, nawala si Brad Erwin. Bakit ganyan ka-eager yung mga KNP na ipaglaban yung kasinungalingan na pinaninindiganan ni Daniel Rason, mga kapatid, dahil mawawalan din po sila ng pondo, mga kapatid. Biruin mo, nagpagawa ka ng mansyon. Paano mo masusustain yung mansyon mo? Wala ka naman trabaho. Biro mo itong si Resty Reyes, apat-apat yata yung sasakyan. Hindi ako nagkakamali. Tapos, merong nag-feed sa akin sa Australia, taga Melbourne daw siya. Closet daw sila Nasaan ka ba, brother? Ang dami niyang pinifeed. Kaya lang, sabi ko, hindi ko po pwedeng i-release yung mga pinifeed yung information hanggat hindi po tayo nag-video call, sabi kong ganyan doon sa kapatid na taga Melbourne, Australia daw siya. Kasi delikado yung mga pinifeed mo. Sabi ko po, pwede akong kasuhan dyan pagka hindi ko na-confirm. Marami kasing maraming gusto na ibagsak ako. Kaya lang, kagaya niyan, kailangan maging maingat tayo sa pagsasalita. Brother, Opo, brother. Tama po kayo. At saka isa pa, brother, yung pagtulong niya sa mga PNPs, mga kapulisan, hindi kaya balak nito tumakbong kandidato. Yun lang. Opo. meron sinuporta ang di ba? Party list. Opo. Yes, balak talaga nila, matagal na 'yan, na balak nila karoon ng upuan sa sa Kongreso. Kaya lang hindi nangyayari, ang tagal na niyan Bagong kapatid pa lang ako Kaya ang rehistro ko sa COMELEC sa pagboto sa Apalit. Dala-dala ko pa nga yung yung voters ID ko Kasi nagmamanggagawa officers, if I am not mistaken, pinarehistro sila sa Apalit. So, sa Apalit, boto. Ganun po ba? Opo. Yeah. Yun po. Ngayon, naglilibot-libot po yata sila ngayon dito para humanap ngayon ng, ewan ko, kung yung lokal na yan. Isa pa yan, lokal na yan. Pero mo, yung mga lokal na yan, utusan po kami kumuha. Ang gusto nila, malaki na, mura pa. Mm-hmm.
paano mangyayari yun? Eh, ang lalaki ng mga ano rito, eh, samantalang wala pa po kami mga 20 katao rito sa isang lokal. Eh, sinong aako nung ganong kalaking renta? Brother, actually sa Singapore pa, Grabe. if I am not mistaken, 6 na buwan na yatang hindi nakakabayad ng ng renta. Ang lokal Oo. ng Singapore, doon sa bago nila, bago. Mm. Ribbon cutting pa eh, parang ang tawag doon pabintang eh. Biro mo, nag-ribbon cutting ka. Alam ko pagka may ribbon cutting, merong bagong new panibago. Hindi yan Opo. existing na yung lokal eh. At saka grabe yung pong nasa Henderson Road sa Singapore. Ang laki po nun. Pero yung pong nilipatan po nilang lokal, maliit, hindi pa napupuno. Napakarami. Hanapin ninyo mga kapatid, yung mga pioneer dyan sa Singapore, bakit wala na si ganito? Hindi lang ako po pwede magbanggit ng pangalan. Wala po akong pahintulot nila. Bakit wala na Grabe. ganito? Mm. Yung pamilyang ganon, bakit wala na sila? Eh samantalang yung mga pamilya na yan, ang pangunahing mga kapatid dyan sa Singapore. Bakit wala na sila? Hindi nyo po pwedeng sabihin na tiktik ang mga yan. Lalo na si nako, hindi nyo po pwedeng sabihin tiktik ang mga dahil nauna pa sa akin sa iglesia ang mga yan. Kung tulong at tulong, naku, malalaki ang sahod ng mga kapatid na ito. Bakit? Mga professionals eh. Bakit Mm. si ganito, ang dami. Naku, hindi lang ako, sige, bayaan niyo po mga kapatid. Tatanungin ko po ang mga kapatid na ito if they are going to give me permission to mention their names, mga kapatid. Mm. Kasi malaking bagay po, Brad Erwin, na malaman ng mga kapatid sa buong mundo, sa iba't ibang lokal sa buong mundo, kung sino-sino yung mga nagsipag-exit na para, kasi kagaya sa Vietnam, ang sinasabi ng mga, dalawa po kasing lokal sa Vietnam, sa Saigon at saka sa Hanoi. Ngayon, meron na ring exiter dyan sa Saigon, pero hindi nila sinasabi. Ang sinasabi lang nila, yung exiter dyan sa Hanoi. Bakit? Pagka nalaman ng mga kapatid na itong ganitong kapatid dyan sa Saigon ay exiter na, nako, maraming sasamang magsisipag-exit. Bakit? Yung pamilyang yun, maayos. Karamihan ng mga Brad Erwin, Opo. ngayon, mga maayos na mga kapatid. Hindi nila po pwedeng questionin yung pananampalataya, dedikasyon sa iglesia na binuhos for the longest time. Nga po, magulo po yung nangyayari rito eh. Yung mga biro nyo po, yung mga kapatid na hindi naman talagang church na talagang itinayo talaga by pera ng iglesia eh. Kumbaga gumagamit po sila ng mga pangalan ng mga kapatid dito na tapos yung kapatid na yun, siya ngayon tong nababaon sa due date nung renta ng lokal. Tapos nung yung kapatid pinagbawal na silang tanggalin na yung lokal sila pa tong may gaano magpasama sa kapatid. Sila nga na itong hindi kumpleto sa renta. Yun po yun eh. Tapos gano'n na naman po ulit nangyayari rito. Kawawa mga kapatid eh. Opo. Yung mga pangalan po nilang napiperwisyo, sila napiperwisyo tapos ngayon, yung gumamit, pasasamayin yung kapatid. Ayun na po, sabi ko. Tapos tayo pa po yung masama. Masama. Pagkatapos po nila tayong pakinabangan ng mahabang panahon. Oo, tama po yun. Oo. Talaga naman. Yun. Pero sabi ko nga po sa mga video ko at sa mga kapatid na nakakausap ko, okay lang yun na para sa kanila tayo ng pinakamasama. At the end of the day, hindi naman liliit yung subo natin.
Lalo Oo. yan, sa Japan, masasarap ang pagkain dyan, brother. Ayun nga po, minsan may mga kapatid di ganahan sa pagkain kasi nga po, niisip po yung mga nangyayari din po yung mga nakaraan nila. Kaya dinadaan na lang po namin sa ano, dito, labas tayo, ganyan. Sige. Oo, Karaoke tayo, ganyan. Opo. pagka po meron kayong free time, manood po kayo ng ng Pose and Ponder kila Brad, kila Brad DK, kila Brad Lo, Opo. kay Brad Del, kay Ate Patricia, at Brad Ace, mga kapatid dyan sa Pose and Ponder. Kasama po natin yan, mga kapatid na meron po silang magandang advocacy para sa mga exiters. To heal, to help one another to heal. Mm-mm. Sabi nga ni Brad Elios, we are here to help each other to be better, not bitter. Yan. Nakita ko kasi si Brad Elios nag-comment eh. Yan. Opo, tama yun eh. Yung Natanda. sila bitter sila. Tayo naman, naging better na. Yes, better. We don't have bitterness in our heart. Kaya Oo. nagsasalita kasi nauudyukan tayo ng pag-ibig at awa sa mga kapatid natin. Yun yung nararamdaman natin. There is no bitterness in our heart. The very reason why we are doing this, why we are telling the congregation na niloloko na lang po kayo, Daniel Rason is fooling you, mga kapatid. It is udyok ng compassion. Opo. Ayun. Meron ka pang gusto sabihin, Brother Erwin? Ako po, last na rin po ito siguro. Sa mga, hindi ko rin po kilala kung sino yung mga closets, mga ano pa po dyan eh. Kaya, ang tanging maiiwan ko rin po, yung bang iingat po kayo sa mga kapatid pa na nasa loob kasi yung bang pakinabangan ka na lang, dapat magkaroon po tayo ng yung bang kahit konting siyasat, duda. Yun po kasi yun po yung nakakapag malaki ang tulong po nun para sa atin Correct. Opo, kasi may talagang pag-ibig lang talaga nga sabi nga po ng iba na pag-ibig sa nguso, wala sa puso, di baga po. Correct. Opo. At yun nga po, Brother Erwin. Kaya tayo naanib dyan sa kongregasyon na yan, sa iglesia na yan. Kasi nagsuri tayo. Ngayon mga kapatid, magsuri pa rin po kayo mga kapatid. Wag po kayong maging complacent mga kapatid. Niloloko na lang po kayo, 'di ba? Sabi ni Soriano dati, mga kapatid, pagka meron kayong nakitang maling aral dito sa samahan na to, umalis kayo, lumayas kayo. Ngayon mga kapatid, napakaraming maling itinuturo ni Daniel Rason. Pero mo hindi ba maling turo yung pagwatak-watakin mo ang pamilya ng mga kapatid ko mo may nag-exit? I-block mo yung nag-exit? Yung nag-exit nanay mo. Yung nag-exit mga magulang mo. Biro mo yung mga taong kinasangkapan ng Diyos sa'yo para mabuhay ka sa mundong ibabaw, nagpalaki sa'yo. Tama. Ibablock mo? Ay, merong nagsalita. Si Mrs. Brother. Tama. Opo, kasi. Pamilya na po yan Opo, oo. Yung conviction. Malakas na. Oo. Ayan, nakita ko sabi ni Brother Patles Pat, si Brad Elios, leave your cultic religion, love your family, save veteran. Ayun. Yung po yung utos ng yung po yung sabi ng Panginoong Hesukristo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y mabuti. Igalang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako. Ang unang utos na may pangako, yung paggalang sa magulang. Piruin mo, yung unang utos na may pangako,
Yun ngayon yung winawasak ni Daniel Rason, mga kapatid. Yun yung nilalabag eh. Opo, oo. Papayag ba kayo ngayon, mga kapatid? Mga kapatid na mga anak, papayag ba kayo na uh, itatakwil ninyo ang inyong mga magulang na nagpalaki, nag-aruga sa inyo? Dahil lamang sa maling katuruan ng nagpapakilalang sugo ng Diyos? Kapag sabi nga sa Biblia, sa Santiago, yung karunungang buhat sa itaas, malinis yun. Hindi yun magkukos ng chaos. Hindi yun magbubunga o magdadala ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Mm-mm. Opo. Ayun, brother. Opo. Sige po, brother, go ahead lang po. Siguro, hindi na rin po magtatagal. Opo. Salamat sa oras, mga kapatid. Bakit? Ba't naman? Salamat po sa brother. Akala ko, akala mo kasi, di, baka antukin ka na, brother, nag-ano ako sa'yo eh. Actually, Oo. brother, kaya ako tinatanong kung meron ka pang gusto sabihin kasi Ngayon, lahas ko rin, di ba? nabablanko na. Opo, opo. Ibig sabihin, na-reach ko na yung peak ng pagod ko. Kailangan ko nang magpahinga. Okay, okay. Mga brother, yung mga alas ko, nabenta ko na lahat dahil lang dyan sa MCGI na yan. Yun. Bumili na lang po kayo uli ng alahas. Mura naman po alahas dyan. Ay, naku, Brad, nagmahal lang alas dito, Brad, dahil lumaki tumaas yung Gold ba? grams. Yes, actually, nabalita yun. Nakita ko nga yun. Tumaas Dati pa yung, value ng gold. dati ko pa yung Brad, mga ko yun, mga Ingat-ingatan mo. ingat-ingatan ko nung dating nag-ano ko dito, dalaga pa ako, Brad, ba? Mga iniipon-ipon ko yun, Brad, mga alahas. Yun yung... Old yun, pagka gano'n, dalaga pa po kayo eh. Old gold. opo, opo. Taas ang value ng old gold. Opo, Brad. Grabe. Pero wag niyo na pong isipin yun. Ibabalik po ng Diyos yung nawala ninyo. Oo nga po eh. At least ngayon po, Brad, pumalik yung pamilya talaga na talagang may oras na po kami sa mga anak namin. Yun po. May hinahabol ka lagi, di ba? Nawala na rin po yung gano'n. Ako po, pag nagpupunta kami sa lokal, 2 oras lang tulog ko po, Brad eh. Mhm. Kasi panggabi po kasi ako ng trabaho. Mhm. Ayun, salamat sa Diyos sa mga kapatid at meron na kayong oras sa inyong mga pamilya. Actually, meron pong kapatid na Exeter na kagaya kong anak. Sabi niya, yung kayang mga magulang ko, pag namatay sila, iiyak kaya ako. Sabi niya ganyan. Kasi hindi ako nakaramdam ng aruga sa kanila dahil lagi silang nasa lokal. Tapos kami nadidisregard nasa bahay, iniiwan. Sabi ko, magulang mo pa rin yun. At saka wag mong isipin yun na mawawala yung magulang mo. Sabi kong ganyan doon sa kapatid. Hindi, to be honest, sabi niya, seriously speaking, wala akong naaalalang moments namin ni mama. Sabi niya ganyan. Wala. Lagi siyang nasa... Parang kinukurot yung kalooban ko. Sabi ko, hindi ko lang sinasabi sa kanya para hindi ko na ma-aggravate yung pain na nararamdaman niya. Ayun, brother, sister. Opo, yun nga po no. Saka panawagan po sa mga may mga anak na maliliit agapan po ninyo mga kapatid. Kasi may mga kasama pa po kami dyan sa loob na may mga anak na maliliit, talagang naawa po ko talagang. Sunod-sunod din po mga anak nilang kaya pag ito mga to, pag lumaki sa isang ganitong kultong kawawa. Sabi nga ni Brad said Watashi, mas matagal pa recap ni Josel kaysa paksa ni KDR. Kaya nga, biruin mo. Tingnan po ninyo mga kapatid, lahat naman po tayo nag-aral, mga kapatid. Mihan sa atin, nagsipag-aral. Alam nyo, hindi naman masamang mag-recap Ang teacher natin, nagre-recap din pero hindi ganyan kahaba. Pero uubusin mo yung buong araw mo sa pagre-recap.
Kaya nagre-recap yung ano, to refresh para may refresher noong noong previous na napag-aralan. Eh Mm, mm, mm. itong si Daniel Rason, ginagawa niyang bobo ang mga kapatid. Biro mo, meron ng topic recap, ilang mga kapatid. Siguro 4 to 5 na mga kapatid ang nagta-topic recap. Magta-topic recap si Josel Malyar na Kengkoy. Tapos kinikengkoy niya eh. Tapos Mm, after niyang mag-recap, tatanungin na naman ni Daniel Rason itong si Rodel Mangiliman. Ginagawang bobo ang mga kapatid. Kaya nga napakaraming nagme-message, brother, hindi ko na makayanan si Daniel Rason, si Brad Daniel kasi masyado niyang ginagawang bobo yung kapatiran. Lalo na itong mga kapatid na nakakausap ko, mga kapatid nakakausap namin, hindi naman po mahirap na lang magsalita. Yun, sister, meron Yes pa po, brother. sabihin? Wala na po, brother. Sige po. Maraming salamat sa sa araw. Sa mga kapatid, shoutout po ulit. Mga kapatid, ingat po sa mga ingat po sa mga kultong ganyan. Kasi hindi kasi alam nung bobo na bobo siya. Yun lang po. Opo. 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 Ayun, sige po. Opo. Ingatan naman po, mga kapatid. Sige po, brad. Ingatan mo po. Lahat Salamat. po nang nakikinig din. Bye-bye, Salamat po sa brother. Diyos. Salamat Salamat. sa Diyos.